Nagsimula ang pelikula sa isang brutal na patayan, isang misteryosong hukbo ang dumurog sa isang malayong angkan at pinagpapaslang ang lahat ng walang awa. Ang dahilan ng pag-atake ay isang maalamat na artifact, isang lihim na mapa ng tanso na pinaniniwalaang naghahayag ng lokasyon ng isang hindi kapani-paniwalang nakatagong kayamanan. Sa loob ng maraming taon, ang mga makapangyarihang tao sa iba't ibang kaharian ay naghahanap nito, at sinumang kumokontrol sa mapa ay maaaring makontrol ang hindi maisip na kayamanan. Nang matapos ang massacre, isang tao lamang ang nakaligtas, isang batang lalaki na nagngangalang Junyo. Bago siya mahanap ng mga sundalo, dumating ang isang grupo ng mga asasin mula sa isang lugar na kilala bilang Valley of Ghosts at iniligtas ang bata. Sa halip na iwanan siya, dinala nila siya pabalik sa kanilang nakatagong lambak at itinaas bilang isa sa kanila. Sa ilalim ng gabay ng isang master assassin, si Junyo ay lumaki sa pagsasanay araw-araw. Lumipas ang mga taon at ang natakot na batang lalaki ay naging isang nakamamatay na mandirigma, ang ika-12 henerasyong assassin ng Ghost Valley. Ngunit dumarating muli ang trahedya. Isang araw, isang grupo ng mga dayuhang tropa ang biglang naglunsad ng marahas na pag-atake sa Valley of Ghosts. Desperado na lumaban si Junyo para ipagtanggol ang kanyang tahanan. Sa panahon ng kaguluhan, nawala ang isang braso niya. At ang masakla pa, nawalan siya ng babaeng mahal niya. Pagkatapos ng labanan, ang pinuno ng Assassin Squad, isang misteryosong figure na kilala bilang Golden Mask, ay nagbigay kay Junyo ng isang espesyal na kapalit. Isa itong mekanikal na bisig na bakal na tinatawag na Blue Azura. Ang brasong ito ay hindi lamang isang kapalit na bisig. Ito ay isang nakamamatay na sandata na puno ng mga nakatagong blades at mekanismo na maaaring pumatay ng mga kaaway kaagad. Mula sa sandaling iyon, nakakuha siya ng isang nakakatakot na palayaw sa buong lupain, ang Blue Azura. Samantala, ang kwento ay lumipat sa imperial na teritoryo ng East Mulberry. Sa loob ng maharlikang korte, nagtitipon ang mga ministro sa harap ni Emperador Chen upang talakayin ang nakakagulat na balita. Kamakailan ay natuklasan ng isang gobernador ng hangganan ang isang bagay na hindi kapanipaniwalang mahalaga, ang maalamat na tansong kayamanan na mapa. Ang nakababatang kapatid ni Emperor Chen, si Prinsipe Rua, ay agad na nagmungkahi na salakayin ang teritoryo ng gobernador at kunin ang mapa sa pamamagitan ng puwersa. Ngunit ang general ng hukbo ng hari, si Xiao Chong, ay hindi sumasang-ayon sa plano. Sa halip na magsimula ng isang digmaan, nagmumungkahi siya ng isang diplomatikong diskarte. Ayon sa kanyang impormasyon, ang gobernador ng hangganan ay labis na sakam at tiwali. Kaya, iminumungkahi ni Xiao Chong na suhulan siya sa halip. Humingi siya ng pahintulot sa emperador na maglakbay sa hangganan bilang isang sugol ng hari at direktang makipag-ayos sa gobernador. Sa kalaunan ay sumang-ayon si Emperor Qin ngunit binalaan siya na ang misyon ay maaaring maging lubhang mapanganib. Kasabay nito, isa pang makapangyarihang pinuno ang pumasok sa kwento. Sa katimugang rehiyon, kababalik lang ni Emperor Mingshu mula sa isang maikling paglalakbay patungo sa ibang kaharian. Pagbalik niya sa kanyang kaharian, pinuntahan niya ang babaeng mahal niya, si Queen Fleur. Parehong narinig din nila ang tungkol sa tansong mapa na natuklasan ng gobernador ng hangganan. Alam na ni Queen Fleur na ipinadala ni Emperor Qi si General Xiaochong para makipag-ayos para sa mapa. Gayunpaman, kumpiyansa niyang sinabi kay Mingshu na hindi mahalaga kung sino ang kasalukuyang may hawak ng mapa. Kung sino man ang mayroon nito, kukunin lang niya sa kanila. Samantala, si Prince Rui ay lihim na naglalakbay sa Valley of Ghosts upang salubungin ang Golden Mask, malinaw ang dahilan ng kanyang pagbisita. Gusto niyang tulungan siya ng mga asasin ng lambak na nakawin ang tansong mapa mula sa gobernador ng hangganan, ngunit may isa pang layunin si Prince Rua. Gusto niyang patayin si General Xiao Chong. Pagkatapos ng pagpupulong, ang Golden Mask ay pupunta upang talakayin ang misyon kasama ang isa sa mga senior assassin ng lambak, si Master Guo. Nagboluntaryo si Master Guo na kunin mismo ang Copper Map. Gayunpaman, tumanggi ang Golden Mask. Sa halip, nagpasya siyang magpadala ng ibang assassin na kilala bilang Ghost Mountain, sabay utos niya ulit. Dapat tiyakin ni Master Guo na layuan si Junyo sa misyong ito, simple lang ang dahilan. Ang tansong mapa ay konektado sa massacre sa pamilya ni Junyo, kung siya ay magiging kasangkot, ang kanyang mga damdamin ay maaaring makagambala sa misyon. Ngunit hindi nagtagal ay nalaman ni Junyo ang tungkol sa mapa. Isang gabi sa isang masiglang pagdiriwang ng musika sa lungsod, lihim na nakilala ni Junyo si Master Guo at sinabi sa kanya na alam na niya ang tungkol sa mapa ng tanso. Humihingi siya ng permiso na kunin ito mismo dahil gusto niyang matuklasan kung sino ang responsable sa massacre sa kanyang angkan. Sa kasamaang palad, tumanggi si Master Guo. Ang misyon ay naitalaga na sa isa pang assassin. Kinaumagahan, habang naglalakad sa abalang pamilihan, may narinig si Junyo na kakaiba, isang magandang himig.
Ang tunog ay nagmumula sa loob ng isang tent. Nagtataka, pumasok si Junyo sa loob at nakita ang isang napakagandang dalaga na nagngangalang Chinshen na tumutugtog ng instrumentong pangmusika na tinatawag na pipe, nakakamangha ang kanyang musika. Habang naghahanda si Junyo sa pag-alis, bigla siyang tinawag ng dalaga at nagtanong ng kakaiba. Tinanong niya siya kung kailan matatapos ang blizzard. Bago pa siya makasagot, nakakaabala sa kanya ang malakas na musika mula sa isang dragon dance performance sa labas. Nang muli siyang tumalikod, misteryosong nawala ang dalaga. Kinabukasan, si Junyo ay lihim na naglakbay sa hangganan upang obserbahan ang isang pagpupulong ni General Xiaochong at ng sakam na gobernador ng hangganan na si Gui. Si Xiaochong ay nag-aalok sa gobernador ng 100 bars ng ginto kapalit ng tansong mapa, ngunit agad na tinanggihan ng gobernador ang alok. Alam niyang maraming makapangyarihang tao ang nagnanais ng mapa, at malamang na may ibang mag-alok sa kanya ng mas maraming pera. Sa sandaling iyon, magsisimula ang isang maligaya na pagtatanghal ng sayaw ng dragon bilang isang seremonya ng pagtanggap para sa general. Ngunit ang pagdiriwang ay biglang naging nakamamatay. Ilang mananayaw ang biglang sumalakay sa gobernador at sa general. Hindi naman sila mananayaw. Sila ay mga asasin mula sa Ghost of the Mountain, na nakabalat kayo bilang mga performer para makalusot sa palasyo at nakawin ang tansong mapa. Isang malawakang labanan ang sumiklab sa loob ng palasyo ng gobernador. Sa gitna ng kaguluhan, sumama rin sa laban si Junyo. Nakipag-away siya kay General Xiaochong habang sinusubukan ng iba pang mga asasin na kunin ang copper map. Muntik nang talunin ni Junyo ang general, ngunit biglang lumitaw ang apat na makapangyarihang mandirigma na kilala bilang apat na kabalyero ng kanlurang rehiyon at inatake siya. Dahil sa dami, napilitan si Junyo na umatras. Ngunit bago tumakas, nagawa niyang palihim na nakawin ang isang misteryosong itim na butil mula sa robe ni Xiaochong. Nang maglaon ng gabing iyon, nagpapahinga ang gobernador sa kanyang silid, sa paniniwalang matagumpay niyang naipagtanggol ang mapa ng tanso. Upang magdiwang, nag-imbita siya ng isang puta sa kanyang silid, ngunit wala siyang ideya na ang babae ay talagang isang assassin in disguise. Sa loob ng ilang segundo, pinatay niya ito gamit ang isang laso na karayom at ninakaw ang tansong mapa. Ilang sandali pa, biglang sumulpot si Junyo sa kwarto, ibinunyag niya na alam na niya ang tunay na pagkatao ng babae. Inalis ng assassin ang kanyang disguise at ito pala ay si Qin Shen, ang misteryosong music hero mula sa pamilihan. Matapos ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan, inamin ni Qin Shen na siya ay ipinadala sa isang misyon ng mga assassin ng Valley of Ghosts. Mabilis na hiniling ni Junyo sa kanya na ibigay ang tansong mapa, na nagpapaalala sa kanya na pareho silang nanggaling sa iisang lambak. Sa pagtitiwala sa kanya, binigay sa kanya ni Qin Shen ang mapa. Pero bago pa sila makaalis ay bigla silang nakarinig ng kaguluhan sa labas ng kwarto. Isang lalaking kilala bilang White Judge, isa pang assassin mula sa Valley of Ghosts, ay kakapatay lang ng lahat ng mga gwardya ng palasyo. Hinarap niya si Junyo at hiniling na ibigay niya ang tansong mapa at bumalik kasama niya sa lambak, tumanggi si Junyo. Sa halip, tumakas siya kasama si Qin Shen. Di nagtagal pagkatapos nilang umalis, dumating ang mga maharlikang tropa sa palasyo at natagpuan ang namatay na gobernador. Sa pag-aakalang may pananagutan ng White Judge, lumipat sila upang arestuhin siya. Habang tumatakas, hindi nagtagal ay naabutan ni Junyo si Master Guicho, na ipinadala ng Golden Mask upang hulihin siya. Ipinaliwanag ni Guicho na si Junyo ay binansagan na bilang isang taksil ng Valley of Ghosts. Sa pamamagitan ng pakikialam sa misyon at sanhi ng pagkamatay ng ilang mga assassin, nilabag niya ang mga patakaran ng lambak. Sa teknikal na paraan, may utos si Guicho na patayin siya. Ngunit sa halip na sundin ang mga utos na iyon, lihim siyang tinulungan ni Guicho. Bahagya niyang inatake si Junyo para magmukhang totoo at pagkatapos ay sinabihan siyang tumakas ng mabilis bago malaman ng Golden Mask, kung nasaan siya. Nang gabing iyon, nagpapahinga sina Junyo at Qin Shen sa isang maliit na tavern. Habang naroon, binuksan ni Junyo ang mission box na natanggap ni Qin Shen mula sa Ghost Valley. Sa loob ng kahon ay isang malinaw na pagkakasunod-sunod. Siya ay ipinadala upang nakawin ang tansong mapa mula kay Gobernador Gui at ihatid ito sa pavilion ng 8 Diyos. Sa kanilang pag-uusap, tinanong din ni Qin Shen si Junyo tungkol sa dahilan ng pagkawala ng kanyang braso. Ipinaliwanag ni Junyo na sa panahon ng pag-atake ilang taon na ang nakalilipas, aksidenteng naputol ng kanyang sariling kasintahan ang kanyang braso dahil namanipula siya ng iba. Bago siya namatay, inihayag niya ang katotohanan sa kanya, na hindi niya sinasadyang saktan siya. Kinaumagahan, magkahiwalay na pumunta sina Junyo at Qin Shen. Bago umalis, binibigyan niya ito ng pagkain at umaasa na magkikita pa sila balang araw. Kahit saglit lang silang magkakilala,
malinaw na nagsimula ng magkaroon ng feeling si Qin Shen para sa kanya. Nang maglaon sa araw na iyon, naglakbay si Junyo sa pavilion ng 8 immortal, ang lugar na binanggit sa mga order ng misyon ni Qin Shen. Doon, nakasalubong niya si Prinsipe Roa, na may hinihintay. Nilapitan siya ni Junyo at sinabing siya ay isang mensahero mula sa Valley of Ghosts na ipinadala ng Golden Mask. Si Prinsipe Roa ay hindi naniniwala sa kanya noong una. Ipinapalagay niyang alam na ni Junyo ang tungkol sa mga lihim na plano sa pagitan ng mga asasin at ng korte ng hari. Itinanggi ito ni Junyo ngunit may inihayag siyang mahalagang bagay. Dalawang malakas na paksayon ang kasalukuyang nakikipagkumpetensya para sa mapa ng tanso. Emperor Qin at General Xiaochong ng East Mulberry, Emperor Ming Shu, at Reyna Floror ng Southern Pagoda. Ngunit mabilis na napagtanto ni Juni na ang taong tunay na gustong mamatay si General Xiaochong ay si Prinsipe Roa mismo. Si Prinsipe Roa ay palaging hindi pinapansin ng kanyang kapatid na si Emperor Choyan. Sa halip na magtiwala sa kanya, ang emperador ay lubos na umaasa kay Xiaochong. Pagod na tretuhin bilang hindi gaanong mahalaga, plano ni Prince Roa na alisin si Xiaochong at kontrolin. Ibinigay ni Junyo ang tansong mapa kay Prinsipe Roa at humingi ng isang piraso ng impormasyon. Gusto niyang malaman kung sino ang nagpadala sa 4 na knight ng Western Region para salakayin siya kanina, ngunit ayaw sumagot ni Prinsipe Roa. Sa halip, inihayag niya ang isang hostage. Nahuli ng kanyang mga sundalo si Qin Shen. Nagbanta si Prinsipe Roa na papatayin siya maliban kung ibigay sa kanya ni Junyo ang tansong mapa. Nang malapit na niyang laslasan ang mukha ni Qin Shen, biglang lumitaw ang isang misteryosong assassin at pinatay si Prince Roa kasama ang lahat ng kanyang mga sundalo. Ang assassin ay ipinahayag na isa pang miyembro ng Valley of Ghosts na kilala bilang Black Judge. Binibigyan niya si Junyo ng simpleng pagpipilian. Bumalik sa Valley of Ghosts kasama niya o lumaban hanggang sa kamatayan. Bago mangyari ang alinmang opsyon, may kakaibang nangyayari, napansin ni Qin Shen na biglang tumahimik ang lungsod sa labas. Pagtingin niya sa labas, napagtanto niya kung bakit. Napaligiran ng libu-libong sundalo sa pangunguna ni Queen Fleur ang buong lungsod, ang kanilang layunin ay simple. Kunin si Junyo at ang tansong mapa. Dahil walang ibang opsyon, nagpasya si Junyo at ang Black Judge na pansamantalang magtulungan laban sa Royal Army. Nang lusubin ng mga sundalo ang pavilion, walang kahirap-hirap na inatake sila ng Black Judge. Ngunit sa lalong madaling panahon, ang mga maharlikang mamamana ay nagsimulang magpaputok ng daan-daang mga palaso sa gusali, na pinilit si Junyo at ang iba pa na magtago. Napagtatanto na ang sitwasyon ay walang pag-asa, sinabi ni Junyo sa Black Judge na tumakas habang siya ay nananatili sa likod. Pagkaalis ng Black Judge, ibinagsak ng maharlikang hukbo ang buong pavilion at nahuli pareho sina Junyo at Qin Shen. Samantala, sa ibang lugar, si General Xiaochong ay nagsusulat ng ilang lihim na mensahe sa kanyang asawa at itinago ito sa loob ng itim na butil na kanyang dala. Sa Imperial Palace, ipinakita ni Emperor Qin ang isang nakatagong silid na puno ng mga kopya ng mga liham na isinulat ng mga opisyal ng hari. Sa pamamagitan ng lihim na pagkopya ng kanilang sulat, ang emperador ay nakakalap ng ebidensya ng pagkakanulo. Sa pamamagitan ng mga liham na ito, natuklasan niya ang plano ni Prinsipe Roa na gamitin ang mga asasin ng Ghost Valley para patayin si Xiaochong. Dahil sa galit, inutusan ng emperador si Xiaochong na kunin kaagad ang tansong mapa o ang kanyang buong pamilya ay papatayin. Kasabay nito, sina Junyo at Qin Shen ay dinala sa palasyo ni Queen Fleur. Nang makita ni Queen Fleur ang mukha ni Qin Shen, naging kakaiba siyang emosyonal, na parang may tinitingnan siya mula sa kanyang nakaraan. Itinanggi ni Qin Shen ang anumang koneksyon. Pagkatapos ay ipinakita ni Queen Fleur ang isang bagay na nakakagulat. Siya talaga ang unang taong nakatuklas ng Copper Treasure Map, ngunit sinasadya niyang manatili ang mapa kay Gobernador Gui para maakit niya ang makapangyarihang mga pinuno sa isang bitag. Inutusan niya si Junyo na patayin si Emperor Qin sa nalalapit na pagpupulong sa pagitan ng mga pinuno ng dalawang kaharian. Kung magtagumpay siya, ipinangako niya na ibunyag ang katotohanan tungkol sa massacre sa angkan ni Junyo. Kinabukasan, nagtipon ang mga pinuno ng dalawang kaharian para sa isang makasaysayang pagpupulong. Sa isang panig ay sina Emperador Choyan at General Xiaochong. Sa kabilang panig ay sina Emperor Ming Shu at Queen Fleur. Sumasang-ayon silang bumuo ng isang alyansa para hanapin ang kayamanan na inilarawan sa tansong mapa. Sa una, maayos ang pagpupulong, ngunit biglang nagbago ang lahat ng pigilan ni Junyo si Xiaochong na bigyan ng inumin si Emperor Ming Shu. Ilang sandali pa, biglang umatake ang mga asasin mula sa Valley of Ghosts sa magkabilang panig. Isang malawakang labanan ang sumiklab sa loob ng palasyo. Sa panahon ng kaguluhan, tinangka ni na Junyo at Qin Shen na nakawin ang tansong mapa mula kay Emperor Chen.
Samantala, isang assassin na nakabalat kayo bilang isang music hero ang sumubok na pumatay kay Emperor Ming Shu. Nang kumilos si Junyu para pigilan siya, napagtanto niyang ang assassin ay si Master Guicho. Ngunit bago pa maipaliwanag ang anumang bagay, biglang pinatay ni Xiao Chong si Emperor Ming Shu mismo. Ngayon, nagsimulang maghinala si Junyu na may mas malaking nangyayari sa likod ng mga eksena. Kinagabihan, si Qin Xin ay nagbalat kayo bilang Reyna Fleur at palihim na pumasok sa silid ni Xiao Chong. Nang makita siya ni Xiao Chong ay agad niya itong niyakap. Nabubunyag ang nakagigimbal na katotohanan, sina Queen Fleur at Xiao Chong ay talagang mag-asawa. Naghiwalay sila ilang taon na ang nakalilipas at sumama sa iba't ibang kaharian bilang mga opisyal ng hari para magsagawa ng napakalaking lihim na plano. Kahit na ang Copper Treasure Map ay bahagi ng kanilang diskarte. Pinilit nila ang angkan ni Junyo na gumawa ng mapa para sa isang kayamanan na hindi kailanman umiral. Ang kanilang layunin ay manipulahin ang dalawang kaharian sa digmaan, patayin ang dalawang emperador, pagsamahin ang mga kaharian sa isang imperyo, at pagkatapos ay alisin ang buong hukbo ng mamamatay tao ng Valley of Ghosts upang mabura ang lahat ng bakas ng kanilang pagkakanulo. Sa wakas ay napagtanto ni Junyo ang nakakatakot na katotohanan. Ang mga taong responsable sa pagmasaker sa kanyang angkan ay sina Xiao Chong at Reyna Floror. Di nagtagal, pinaslang din ni Xiao Chong si Emperor Qin. Ngayon ang parehong emperador ay patay na. Samantala, sinubukan ni Master Guicho na makipagkita kay Junyu sa Red Chamber Theater para ihayag ang isang bagay na mahalaga. Ngunit bago dumating si Junyu, si Guicho ay inatake ng 4 na Western Knights at malubhang nasugatan. Hindi nagtagal ay lumitaw ang Golden Mask at pinatay siya. Sa kanyang mga huling sandali, lihim na ninakaw ni Guicho ang itim na butil mula sa Golden Mask at ibinigay ito kay Junyu. Sa loob ng butil ay ang mga lihim na liham ni Xiao Chong, na inilalantad ang lahat. Sa wakas naiintindihan na ni Junyo. Si Xiao Chong mismo ang Golden Mask. Nang may hayag ang katotohanan, tinipon ni Junyo ang mga assassin ng Ghost Valley at pinamunuan sila sa isang huling labanan laban sa hukbo ng hari. Isang malawakang digmaan ang sumiklab. Kasabay nito, napagtanto ni Queen Fleur na nabigo ang kanilang plano at hiniling kay Xiao Chong na tumakas kasama niya, ngunit tumanggi si Xiao Chong. Dahil sa kanyang ambisyon para sa kapangyarihan, pinili niya ang trono kaysa sa pag-ibig. Heartbroken, kinitil ni Queen Fleur ang sarili niyang buhay. Ilang sandali pa, hinarap ni Junyo si Xiao Chong. Sa wakas ay magkaharap ang dalawang master assassin sa isang brutal na tunggalian. Pagkatapos ng matinding laban, binulag ni Junyo si Xiao Chong gamit ang tansong mapa at tinapos siya ng isang nakamamatay na atake, isang finishing attack, na nagtapos sa kanyang buhay. Sa pagkamatay ni Xiao Chong, sa wakas ay natapos na ang digmaan. Tinalo ng mga assassin ng Ghost Valley ang hukbo ng hari. Nang maglaon, dinala ni Junyo si Qin Shen pabalik sa Valley of Ghosts. Doon, inihayag niya ang isang huling katotohanan. Si Qin Shen ay talagang anak ni na Queen Fleur at Xiao Chong, lihim na nakatago simula noong bata pa. Sa kabila ng lahat ng nangyari, nagpasya si Junyo na baguhin ang hinaharap. Sa halip na ipagpatuloy ang cycle ng mga assassin at paghihiganti, pinili niyang gawing isang lugar ng kapayapaan ang Valley of Ghosts. Magkasama, sinimulan ni na Junyo at Qin Shen na muling itayo ang lambak, umaasang lumikha ng isang mundong malaya sa puot at walang katapusang digmaan, at doon nagtatapos ang pelikula. At dito na natatapos ang ating video. Kung gusto mo pa ng mga ganitong recap, pakibisita na lang ang ating nakaraang upload. Salamat idol!